Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At muli po ay nag-aanyaya sa inyo ngayong hapong ito, September 26, Tuesday po. At ngayon po ay nasa last week na tayo ng buwan ng September. And next week nga po ay simula na ng October. Opo. Yan po. At muli niyo po kami samahan dito po sa ating ministry, ang Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Tigan. At inaanyayaan po namin kayong lahat na sumama sa amin na manalangin at tayo po ay manalangin at tayo po ay umawit sa Panginoon at tayo rin po ay makinig ng kanyang salita. Ayan, batiin po muna natin ang ating mga nakakasama na ngayong oras na ito. Ang Brother Romar Bornales, magandang hapon sa iyo. Nanay Daisy Alvarez, good afternoon po. Maging kay Nanay Amihan Yabut, good afternoon po. Kasama rin po natin ngayong hapon si Karen Sumodibilla Castilla, magandang hapon po. At si Nanay Elvie Rivas, good afternoon po Nanay Elvie. Ang Brother Robert Soriano, good afternoon po. At sabi po niya dito, God is good. Amen. Totoo po yan. Sister Percy Zapata, magandang hapon po, Tito Percy. At si Sister Carlota de Belen. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At habang tayo po ay nagpapatuloy, kung may prayer request po kayo, comment po dito sa ating Facebook Live upang makita po ng Ma'am Sheila at maisulat po natin yan, maisama po natin sa ating prayer time mamaya. Tayo po muna ay manalangin at humingi po ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Maraming mapagpala sa lahat. Maraming salamat po sa hapon na ito. Muli kami, Panginoon, ay nagpapatuloy na may kalayaan, Panginoon, na muli po makinig sa inyong salita at muling makapanalangin po sa inyong harapan, sa inyong paanan, Panginoon. Ang dalangin ko, patuloy niyong kaawaan ng bawat isa, patawarin sa mga kasalanan, dinggin, Panginoon, ang aming mga dalangin, ang aming mga hinaing, maging ang mga ninanais po ng aming mga puso. Panginoon, gabayan niyo po kami ngayong hapong ito. Nawa po, Panginoon, ay maging kaaya-aya po sa inyong paningin ang aming gagawing pananalangin ngayong araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Ayan. Okay, good afternoon po, Ma'am Joyce, Pastor Mike, and opo, at maging kina Brother Sam, Sister Milka, and Brother Shan. Ayan. Magbabasa po muna tayo ng ating mga prayer request. Ito po ay basahin lang po natin yung mga bago, tapos mamaya po sa ating prayer time, ipapanalangin po natin lahat po ng nakalista rito. So, praises and thanksgiving, papuri po sa ating Panginoon at bigyan po natin ng pagbati ang mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayong linggong ito. September 25, kahapon, Ma'am Jenny Rapista, siya po ang may bahay ng Pastor Gerald Rapista at sila po ay may gawain dyan sa Lawaan, Antique. September 26, ngayong araw pong ito, happy birthday po, Pastor Ferdinand Laus. Siya po ang Dean ng BMABS, ang BMO Bible School. Ayan. September 28 naman po, Ma'am Ellen Tubera. Siya po ay based na rin sa US. At ang Tatay Tony Chua, happy birthday po. At September 29 naman po ay si Pastor Ronald David. And October 1, si Clarence Careso. At si Deacon Joseph Crame. Ayan. Wala pa po dito. Perbatiin ko na rin po yung may bahay ko. Ang aking pinakamamahal na asawa, Sister Sheila Yabut. October 2 po. Sama na tingin siya. October 2 po. Ayan. Lunes po yan. Para mabati ko po ulit siya next week. Ayan. Happy birthday na. Ilang taon ka na? Wag na po natin daw pag-usapan. Okay. So, batiin po natin muli ang church anniversary last Sunday, September 24. At congratulations po sa MIBM Monterrey under Pastor Rovello Mangyao para sa kanila pong successful 4th anniversary. Maging sa MIBC Kawit sa pangunguna po ng Bishop Nelda Tour for their 16th year anniversary. Ayan, ito po ang ating mga model na mga churches. Nawa po ang MIBC Silangan ay tumagal din po ng ganyang katagal.
Praises po, no, mga lolo at lola na nakasama natin last Sunday sa church in celebration of Grandparents' Day. At mula din po kay Sister Carlota, nagkaroon po sila ng resulta. Nagkaroon na po ng resulta ang kanilang nilalakad na mga papeles. Para saan kaya ito? Okay. Sabi niya dito, mangyari na ang dapat maganap. Okay. Alright. At patuloy po natin ipanalangin ang ating mga families na po. We are teka lang po, ayusin ko lang yung listahan ko rito na wala siya. Condolences po in behalf po MIBC Silangan sa Gaston family for the passing of Brother Anthony Gaston last September 10, at maging pakikiramay din po kay Pastor Lito Paraisan family for the passing of Ma'am Teresita Paraiso September 19, at maging kay Jessica Saraspe sa kanyang pagpanaw po ng kanyang mother. Ito po ay aking katrabaho po sa aking dating company. At patuloy natin panalangin ang mga families. Patuloy nating hingin sa Panginoon ang comfort at kaaliwan po sa bawat isa. Ayan. At tayo po ay tumungo na sa ating mga sick brethren and loved ones. Panalangin po natin si Lia Montaño. Siya po ay may sakit at siya po ay grade 1 student ng Blessed Hope Christian Academy. At sama rin po natin sa panalangin si Ma'am Joyce sa kanya pong frequent headaches and dizziness. Ayan po. At sama rin po natin ang expectant mothers po natin, ang Sister Angela Belen, due in November. At tayo rin po ipanalangin din po natin sa MJ sa kanyang pagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Ayan. Dadako naman po tayo sa ating mga prayer requests. Again, kung meron po kayong nais ipanalangin, ay paki-comment lang po sa ating Facebook Live. From Sister Carlota, ang prayer request, salvation ng family and friends, maging kalusugan po ng family, ang spiritual growth po ng Brother Wilson, at patuloy po siya magamit sa gawain ng Panginoon. Ang mga nanay, magkaroon ng pagkakakitaan, at pag-aaral po ng mga bata na tinuturuan sa Sunday sa ating extension classes at sama rin natin sa panalangin ang kanila pong nilalakad na kuryente na ma-approve na po, ang extra blessings po sa bawat isa, ang paglago po ng bawat isa sa ministry, ang mga nanay po na makasama sa mga prayer meetings, at patuloy po silang pagpalain ng Panginoon sa kanilang business sa supply ng kanilang CCO. Padalangin po ng Sister Agnes Cassia, good health po sa kanya, kay Brother Romar sa kanyang family, ang kanilang pinansyal na pangangailangan, at magkaroon na daw po ng OR or official receipt yung motor na gagamitin ng Brother Romar sa Joyride. Ayan. Nanay Gertrude Severino, ipanalangin po natin ang kanyang complete recovery from road accident. Siya po pala ay na-aksidente at kumustahin po natin siya. Let us also pray for my loved ones para po kay Nanay Gertrudes, kalakasan po and good health at pag-iingat ng ating Panginoon. Sama rin po natin ang kanyang heart's desires, ang kanyang unspoken prayers, at ang paglago po ng business ni Bingrain Severino. Ayan, tignan lang po natin to sabi po dito, ano sinabi niya? Okay, praying. Ang sabi ng Nanay Tuding, maraming salamat sa Panginoon sa pagyakap niya sa kaligtasan niya, at salamat po sa pagpanalangin po nating lahat, at God bless your families. Amen. Maraming salamat po Nanay Tuding. Patuloy po namin kayong ipinapanalangin sa inyong complete recovery. Nanay Elv Rivas, sabi po rito, pakisama sa panalangin ang sakit ng katawan. Okay, tayo po pag-pray po natin ng Nanay Elv Rivas para mawala pong kanyang sakit ng katawan. At bago po tayo magpatuloy, magandang hapon po ay kay Nanay Doris Santos. Magandang hapon po. At kasama rin po natin, nakita ko kanina, Deacon Joseph Crame. Advance happy birthday sa iyo, Deacon. Ayan. Prayer request from Sister Rosalinda Belen. Ang mailapit po ang kanyang mga mahal sa buhay sa Panginoon, kanilang financial needs, pag-iingat po sa kanila ni John Emmer sa kanila pong pagtatrabaho, maayos na kalusugan. Ganyan din po ang bawat isa na magkatrabaho at mag-aral, at mawala na daw po ang pagsakit ng kanyang ulo.
Ah, at ang kanya pong kahilingan, panalangin, ay hindi po makasagabal ang kanyang pagtatrabaho sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan. Alright. Patuloy po natin ipanalangin ang MIBC Silangan ng ating church services and ministries, ang children's ministries, kasama po dyan ang extension classes and kids choir, ang ating young people, ang ating adult, ang music ministries po, ang choir, instrumentalist, maging ang ating ladies fellowship. Patuloy natin ipadalangin ang ating physical church po natin, ang provisions po ng Panginoon para sa pagpapaayos po nito, maging sa mga kailangan po nating mga equipment. Sama po natin sa panalangin ang mga businesses po ng ating mga kapatiran, ang Manukat Barbershop ni Dr. Lourdes Paite Manukat, ang My Sugar Daddies Baked Goodies ng Brother Jojo, ng Deacon Jojo and Sister Pressy Krame, ang GFM US, GFM Philippines, GFM Sweets, at patuloy natin panalangin. Ito po ay sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua and Ma'am Dang. Hindi ng Music Kids Manila and Benzer Music Studio, ang paglalako po at pagtitinda ng Sister Carlota de Guzman, ang Jetnik Footwear, CC Bites and Tea, ang boarding house po and commercial establishments and rentals ng Sister Helen Paras, ang Bing Rain Severino's Frozen Goods and Fried Itik, ang NT Builders, CNE Furniture, ang Fier Marikina and DRA Cube Ice, Ride and Style, ang Cheyenne Clothing. Sama rin po natin ang Glass and Aluminum Supplies po ng Brother Robert Soriano sa Pampanga, ang Hebron Dental Laboratory sa Marikina and Hebron Dental Clinic sa Taiwan, Milla and Bell Australia Boutique Store, ang Castillo Building Rental sa Asuncion, Davao del Norte, Alcel Grocery Store in Tagum, Davao del Norte, ang Sunshine's Online Thrift Shop, Preacher Jello and Sister Arabel Bautista's Frozen and Food Business, at sama rin po natin Camille Hernandez AC Jeweler. Sabi ko Jeweler, tama ba? Jewelers ba to? AC Jewelers, Centalja and Bear and Company. Nako, pasensya na ho kayo kung mali yung pagkasabi ko. At sama rin po natin sa panalangin ang Doc Nico Salongas NAB Wellness Center and Medical Clinic. Ayan. Let us continue to pray for our frontliners and medical personnel. Sa Philippines po, ang Sister Sharin and Sister Shalini Gloriani, Sister Winnie Bolalin, Brother Bon Halili, Dr. Lando Abilion, Dr. Tristan Abilion, Dr. May Halili, at si Dr. Narito Adig II. From the US naman po, sina Shalom Legaspi, Noel Digan, Gamaliel Digan, Maresha Legaspi, Nicole Digan, Eva Mendoza, Dr. Sonia Castillo Murray, Eloisa Tuason, Maria Teresa Castillo, at sa Canada naman po, Mr. and Mrs. BJ and Mercy Villamiel, at from London, si Rani and Judith Castillo. Sama natin sa panalangin patuloy ang ating brethren abroad, sina Marvin Legaspi and family sa US, ang Brother Joey Digan and family sa UK, Sister Amy Kebiab and family sa Spain, Marjorie Vicente sa Kingdom of Saudi Arabia, Dr. Marilyn Cabantog sa US, ang Preacher Jonathan Shapno na isa pong seafarer. Sama rin po natin sa panalangin ang anak po ng Tatay Nick Santos, si Mary Ann Santos na nasa Saudi. Gayon din po sina Dr. Evan and Mina Chua and family sa Taiwan, Alan Castillo sa New York, at sama rin po natin ang Preacher Gary and Sister Dang sa US, ang Brother Gilbert Kismundo and family sa Singapore, Ryan and Jane Clemente sa Kuwait, hindi na pala, Ryan, Jane, Maurice and Elise Clemente sa Canada na po sila. Ayan, buburahin ko na po ito. Ayan. Tapos, sama rin po natin sa panalangin Mr. and Mrs. Patrick and Joyce Avancenia sa Australia, Nino and Denise Peña sa Australia din po, James and Aggie Armstrong sa US, ang Nanay Gertrude Severino sa Macau, ang Sister Elsa Bonso, at ang Ma'am Shirley Palye. Ayan, at patuloy po natin ipanalangin ng ating mga elders and senior citizens. At ito po, sabi po rito, si Ma'am Susan Orara is still sick. At let us pray for Ma'am Sue sa kanya pong karamdaman. Okay. And then from Ma'am Joyce, we are praising God po for the 7 visitors last Sunday na nakakilala po sa ating Panginoon. Ayan, praise God.
Okay, tignan ko lamang po rito kung meron pa. Okay. Alright. At magandang hapon po, Sister Herin Ortiz Paras. Salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong hapong ito. At this point naman po ay makakarinig po muna tayo ng isang tanging bilang. When shadows fall and the night covers all, there are things that my eyes cannot see. I never fear, for the Savior is near. My Lord abides with me. When I'm alone and I face the unknown and I fear what the future may be, I can depend on the strength of my friend. He walks along with me. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries all cease. He gives me peace. How can I fear with Jesus? Jesus is King, He controls everything. He is with me each night and each day. I trust my soul to the Savior's control. He drives all fear away. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries all cease. He gives me peace. How can I fear with Jesus? How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries all cease. He gives me peace. We will not fear. When Jesus Ayan, maraming salamat po sa tanging bilang ang How Can I Fear. At kung may makita ho kayo na kakaiba, no? Bihira lang ho lumabas yung tao na yun. Yan po ang parang, ano ba to? Family special number. Ano po na, opo, Yabut and Villamiel families. Pastor Mike Tigan, maraming salamat po. Good afternoon po.
sa inyo. At bago po tayo magpatuloy, let us also include in our prayers si Trixie Belen and family. At panalangin po dito nawa makapagpatuloy po siya sa pag-aaral at magkaroon na po ng pagkakakitaan ang kanya pong tatay. Ayan. So, tutungo na po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, sa short devotion this afternoon. If you have your Bibles with you, please turn them to the New Testament, 1 Corinthians, book of 1 Corinthians. Ang main text po natin, may lamang po ito, 1 Corinthians 11:17. Ito lang po ang ating i-focus ngayong hapong ito. 1 Corinthians chapter 11 verse 17. Ang sabi po ng banal na kasulatan, "Now in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse." Ang title po ng ating devotion this afternoon is I praise you not. Kinuha na rin po natin sa ating main text. Tayo po ay sandaling manalangin at humingi ng gabay. Ang manaming Diyos na banal, maraming salamat Panginoon sa inyong salita na aming pag-aaralan ngayong hapong ito. Muli ang aking dalangin Panginoon ay buksan ang mga puso at isipan ng bawat makikinig, maging pagkain po ng aming mga kaluluwa ang inyong salita at matuto po kami Panginoon at gawin po namin ito sa aming araw-araw na buhay. Ang dalangin ko Panginoon, patuloy niyo akong itago sa inyong likuran. Nawa hindi makita ang aking pagkukulang, bukos ang makita po ay inyong karunungan, ang inyong kapangyarihan, Panginoon, sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan. I praise you not. Ito po ang context po nito. Pinagsasabihan po ni Pablo ang mga taga-Korinto dahil meron silang mga ugali na hindi maganda na ipinapakita sa church po ng Corinth. At ang sabi po dito, I declare unto you, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo pinupuri, sabi niya rito, that ye come together not for the better, but for the worse. Sila po ay nagkakatipon-tipon, hindi sila nagiging mas mainam, kundi ang nangyayari, mas lumalala pa po ang kanilang ginagawa. At naalala ko tuloy dito, nung kabataan ko, during my childhood days, meron ako naaalala na commercial. Ang commercial na to, ang setting nito, merong isang pamilya and apparently yung padre de pamilya ay isang government official. At habang kumakain po sila ng kanilang hapunan, may nag-abot ng envelope, siguro yung waiter or yung nagsaserve, inabutan sila ng envelope at sabay bulong do sa tatay. At nung lumingon yung tatay, parang ang siste dito ay binibigyan siya ng bribe. Siya po ay sinusuhulan. Ngayon, ang ginawa po ng tatay ay respectfully, binalik niya po ito doon sa nagbigay. Tapos sabi nung anak niya, tay, bakit yung binalik? Bakit yung binalik? Ang sabi nung tatay, dahil kailangan tayong mabuhay ng merong delikadesa. Yan. Yung delikadesa na to, sa research ko, kasi bata pa ako noon, what it means is integrity. Ito yung paggawa ng mga bagay, paggawa ng mabuti, paggawa ng mga bagay na tama, kahit walang nakatingin sa'yo. And, this reminds me of another Spanish word na tinasabi po natin na palabra de honor, na sa English nga po ang ibig sabihin nito ay word of honor. At sa tingin ko, kaunti na lamang po sa mga tao ngayon ang nakakaalala ng mga salitang ito, yung delikadesa, palabra de honor, Pag ang ibig sabihin naman po ng palabra de honor may isang salita. Kumbaga ang naabutan ko na nung medyo binata na ako ang tawag ko rito ay usapang lalaki, Pag sinabi mong gagawin mo, walang kailangang kontrata. Ang kailangan mo lang ay gawin, kumbaga parang panindigan mo yung sinabi mo. Yun po ang tawag, ang ibig sabihin ng palabra de honor. Mayroong isang salita. At na-realize ko na yung time period na yon, ito yung period in our history na kung saan tayo bilang mga tao, bilang mga Pilipino, bibigyan natin ng mataas na halaga ang sinasabi nating honor and morals and integrity. Ang ating moralidad, ang ating integridad, ang ating karangalan ay talagang mas mahalaga pa kaysa sa kahit magkanong salapi o kahit ano pang kasikata, Hindi nila ipinagpapalit yun doon. Na ngayon, nakakalungkot man isipin na bibihira mo na makita to sa mga tao ngayon. Siguro, ang meron na lang nito, mga lolo, mga lola.
Pero sa mga kabataan ho ngayon, medyo limot na ang mga karakteristik na delikadesa at palabra de honor, no? Sa oras kasi natin na kung kailan tayo nabubuhay, no? Hindi na nga kasi nahihiya yung mga tao na i-break yung mga promises nila eh. I'm sure may kilala ka kayong ganyan, no? Sasabi, ito yung sinabi pero iba yung ginagawa. Sabi magbabayad daw. Di ba? Pero meron kasi ngayon na kumbaga parang ang nagiging trend natin, nawawala na ng value. Hindi na natin pinapahalagaan yung ating karangalan. Para bang hindi na to tinuturo sa bahay no? Parang hindi na tinuturo sa mga eskwelahan magbukas ka lang ng Facebook no? Kahit anong social media yan, hindi ko naman alam lahat yan, pero I guarantee you, pagbukas mo dyan, may makikita ko dyan na libo-libong mga tao na nagpo-post ng kung ano-anong ginagawa nila na ma-consider po natin na dishonorable. Siguro 10 years ago, pag nakita kang gumagawa nun, ang tawag sa'yo, baliw o kaya, sabihin sa'yo, mali yan, or i-alienate ka kasi mali. Pero ngayon, diba, parang pwede mo nang gawin kahit ano. Kasi dinidisguise po nila ito dun sa sinasabing follow your heart. Na ayon naman sa Biblia, the heart is deceitful above all. Who shall understand it? Diba? The world is telling us, follow your heart. Gawin mo yung gusto mo. Ang sabi ng Panginoon, the heart is deceitful. Ito ay manlilin lang. Kaya nga po, it's a very dangerous thing to teach your children na follow their hearts. Hindi. Sabihin natin sa ating mga anak, do not follow your heart, follow the Lord. Dapat ganun po ang ating itinuturo. And being a follower of Christ, tayo bilang mga Kristiyano, sa panahon natin ngayon, dapat po na maging maingat tayo at tayo nagiging mindful. Ano po ang ibig sabihin ng mindful? Kakaroon tayo ng awareness sa mga bagay na ating pinupuri. Yes, especially in social media kasi 'di ba pag sa social media may reaction diyan So pagka nag-like ka, pag nag-burger ka or heart, ang ibig sabihin nun ay sinusuportahan mo yung sinasabi nung kung sino man yung nagsabi na yon at kung ano yung sinabi niya. Kaya kailangan we choose carefully yung mga post na nilalike natin, binibigyan natin, pinupusuan natin kasi yun po ang ibig sabihin nun. Pagka nandun ka sa listahan na nag-like nun, ibig sabihin isa ka sa supporter nung ideology ng post na yon o nung influencer na yon, no? And aminin naman po natin, hindi naman lahat ng influencer ay sa Diyos. Hindi naman lahat po yan ay sumusunod sa Panginoon. Hindi naman mabuti sana kung ang laman ng Facebook page natin ay pagpapalakasan sa ating mga kapwa mananampalataya. Hindi Siguro 99% ang laman yan ay sa mundo. Kaya we should be very careful. Kasi when you like something, when you react to something na you support it, it's like giving your praise, diba? To that idea or to that post. So as Christians, let us be Paul, diba? Matuto tayo kay Pablo do sa main verse natin. And take note, hindi naman ina-address ni Pablo yung mga hindi mananampalataya Ay ina-address niya mga believers na taga Corinto at sinasabi niya dito, I praise you not because you have become worse. Naging mas malala kayo. Bakit ko kayo pupurihin? Sabi ni Pablo. Tayo bilang mga Kristiyano, we should also have a stand in our faith. At kung ano yung ating pananampalataya, this is the least that we can do today as a Christian, yung hindi ka magpadala sa mundo. No? Sa paglilingkod mo, maganda magkaroon ka ng paninindigan sa values na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Puntahan po natin sa Hebrews. Ayan po Hebrews 10:23-24. Sabi po rito, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. As Christians, ina-encourage po tayo to stand firmly in our faith. Hold fast. Ang ibig pong sabihin nito ay hindi nagbabago ang isip mo kahit ikaw ay pinipilit ng mundo na baguhin ang isipan mo. Ang iyong paniniwala, di ba? Kahit pinapersuade ka o pinipilit ka na, hindi, ito na yung uso ngayon. 2023 na. Huwag ka nang sumunod dyan sa mga
traditional na ano mo, luma na yan, panahon pa ni kopong-kopong yan. Ang problema po, mga kapatid, God does not change. He is the same yesterday, today, and tomorrow. And the values, the commandments that He taught yesterday is still valid today and will still be valid tomorrow. Kaya hindi totoo yan, hindi na uso yan. Ang Diyos po natin, laging uso. No? Hindi po siya nagbabago. And what is the profession of our faith? Ibig sabihin ng profession, ito po ay pagpapakita ng iyong pananampalataya kung ano yung distinction mo sa iba. What is your profession of faith? Meaning, how are you different from other people? Pag sinabi mong ikaw ay Kristiyano, you're different from non-Christians. Di po ba? Sa mga naniniwala kay Buddha, naniniwala kay Muhammad, di ba? We are different from them kasi we are Christians and we stand firmly and we profess that we are Christians. Now, what do we believe as Christians? Recap lang tayo. We believe that Jesus Christ is the Son of God. Siya po ay Diyos na nagkatawan tao, na buhay po dito sa lupa ng walang kasalanan, gumawa po ng maraming mabuting bagay dito sa lupa habang siya po ay nabubuhay, at siya po ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, at sa pangatlong araw siya po ay nabuhay na maguli sa ikapagpapatawad po ng ating mga kasalanan. That is the professional faith. At pagkat nung siya po ay nabuhay na maguli, siya po ay umakyat sa langit, at isang araw po siya po ay babalik dito sa lupa upang maghari bilang King of Kings, the rightful King of the earth. Yan po ang ating pananampalataya. That is what we believe in. And if we profess that Jesus Christ is our Savior and our Lord, di ba dapat pag sinabi mong Lord, you do what is commanded by your Lord, tama? Yung boss mo sa trabaho, pag sinabing, Lester, kailangan ko ng report, gawin mo to bukas. Siyempre, dahil boss ko siya, gagawin ko yun. Pag sinabi ng teacher, mga bata, may assignment tayo, mag-pace na kayo, 1 to 5. Bukas ang checking natin, no? Teacher, pag sinabi ng parent, anak, mag-ugas ka na ng pinggan. Di ba sumusunod? Paano pa kaya kung ang nag-uutos sa atin, Panginoon? Hindi ba mas dapat tayo sumusunod? At dapat meron tayong dedikadesa na kahit hindi walang nakatingin sa atin, yung sinasabi, yung turo ng ating Panginoon, ng ating sinusunod at ginagawa. And the world today, di ba? Ang panahon natin ngayon, ang dami dyan. Hinihila tayo Hinihila tayo sa bawat direksyon papunta sa mundo. They are persuading us to abandon our faith. Gusto nila na wag mo na intindihin yung pananampalataya mo, yung gawain ng Panginoon. Sasabihin sa'yo, hindi mahalaga yan. Mas mahalaga ito, dito ka. Mas masaya dito. Yan ang ating yan ang naririnig natin na parang inaakit tayong huwag manatili sa ating pananampalataya, sa ating mga gawain, sa ating Panginoon, at mas bigyan ng importansya ang mundo. Yan po 'di ba? Ginagawa nila. Minimize nila ang ating Panginoon Jesucristo, binabaliwala nila. Hindi nila tinatrato ito na Panginoon. No, hindi nila tinatrato ang ating Panginoon Jesucristo. Marami diyan hindi naman naniniwala sa Diyos 'Di ba? What they believe in is ito na 'yon. And then do what you want. Kasi pagkatapos ito, wala na. Mga kapatid, hindi po yan ang pananampalataya at paniniwala na atin bilang mga Kristiyano. Ang pananampalataya po natin at paniniwala natin, tayo po dito, we are just passing through. Hindi po tayo taga dito. Tayo po ay taga langit na bayan. Yan po ang ating pananampalataya. At one day, dadalhin po tayo ni Kristo sa langit. Yan po ang ating... Can you see the blessed hope that we have? Yan po ang wala sa iba, sa mga walang pananampalataya, na kahit tayo maghihirap dito sa mundo, kahit ano pang danasin natin dito sa mundo, alam natin one day it will pass, and one day we will be with our Lord Jesus Christ in heaven. That is the hope that we have, na wala po ang mga hindi mananampalataya. You see, the Bible knows, no? The Bible knows that we need this scripture, that we need this verse. Bakit? Kasi it's an encouragement to us. Sa mga panahon na lulupaypay tayo, sa mga panahon na parang wala ka ng pag-asa, alalahanin natin mayroong Diyos. Alalahanin natin lagi may pag-asa sa ating Panginoon. And this should motivate us na kung saan ang daming humahatak na sa atin sa mundo, magkaroon tayo ng motivation na tayo bilang mga few believers
na mayroong paninindigan sa ating Panginoon Kristo na tayo po ay maging salt of the earth na sinasabi po ng ating Panginoon. So, let us hold fast on our faith. Katulad nung sinabi po sa verse 24, let us encourage each other to love and good works. Yan po ang sinabi po ng Hebrews, ano? No. Sa inote po natin dito na when we encourage everyone to love, ito po yung unang binanggit. Sabi dito sa verse 20, balikan ko lang po. Let us consider one another to provoke unto love and to good works. So, we are encouraging everyone to love. And interestingly, this is what Paul says about love. Itong sinasabi ni Pablo rin tungkol sa pagmamahal, sa pag-ibig. Sa 1 Corinthians po yan. Very famous verse. 1 Corinthians 13, no? Ito ay basahin po natin ang verse 4 to 6. Sabi po rito, charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Pansinin lang po natin, diyan lang po muna natin babasahin hanggang verse 6. Sa mga nakaka-attend po ng kasalan, kahit saang kasalan, ito po ang usually na verse na binabasa po ng officiating minister para i-define kung ano yung love, di ba? Love is sabi dito, love is kind, di ba? Iba lang po ng pagkakasabi, pero yan po ay base sa binasa po natin sa 1 Corinthians 13 verse 4 at patuloy, yan na po. Pero look at verse 6, doon po sa verse na kung saan po tayo tumigil. Sabi rito, charity or love does not rejoice in iniquity. Hindi po siya nagbubunyi sa kasamaan, bagkus siya po ay nagbubunyi sa katotohanan. Kahit naman po pagka may nagmahal tayo, di ba? Tunay bang pagmamahal yon kapag kapatuloy natin silang pinupuri at sinusuportahan kahit alam natin sa mga sarili natin ang ginagawa po nila ay masama? For example, ang ating anak, ating mga apo, siguro mas appropriate sa mga lola. Kasi karamihan ho ng lola at lolo ngayon, sila yung mga konsentidor. Pero imagine this, yung anak, yung apo ng bully sa school, nangopya, nag-cheat sa exam, o kaya ay nagnakaw. Do you support and praise him? Susuportahan mo ba? Yan ba ay pagbubunyi mo? Paghahanda mo ba yan dahil sa ginawa niyang mali at kasamaan? Ha? At sa tingin niyo po ba sa pagbubunyi niyo sa ginawa nilang mali, nadja-justify yung, kumbaga parang, do you think praising them dahil they feel na ang ginawa nila ay tama, they feel na justified yung kanilang action? Pagka yan po ay sinuportahan nyo, do you think that you really show love to them? Hindi po. Kasi iisipin nila na dahil hindi mo sila pinarusahan, dahil sinuportahan mo pa sila doon sa mali nilang ginagawa, isipin nila, tama pala yun. Kahit mali pala yung ginagawa ko, makakalusot naman pala ako. So, dyan po na nagfo-form. Ang kinabukasan yan po ay mga murderers, manipulators, mga oppressors, mga nangaapi, yung mga serial killer. Alam nyo po ba na akala nila, sa isipan nila, sa kanilang ginagawang masama, ay tinutulungan nila yung ibang tao. Sa tingin nyo, bakit nagkaganon? Siguro, dahil nung bata pa sila, kahit mali na yung ginagawa nila, pinupuri pa rin sila. At tumatak na sa isipan nila na kahit pala mali, okay, baka ito yung tama. So, hindi po natin talaga pinapakita yung pagmamahal pag pinupuri natin ang ating mga anak kahit mali ang kanilang ginagawa. Now, that is why the Bible even says, that we should not spare the rod to our children. At ito lang po ay doon sa tunay na nagmamahal sa kanilang mga anak. Bakit to? Kasi kapag pinurusahan natin ang ating mga anak, pag mali ang kanilang ginagawa, nagkakaroon sila ng pagkatuto sa tama. Pag hindi po natin sila pinaparusahan at pinababayaan lang natin sila,
I'm sorry to tell this, pero sa mga kaibigan natin na lumaki na hindi napapalo, hindi napapagalitan, hindi ho kayo mahal ng magulang nyo. Kasi wala silang pakialam sa inyo. And sana, kung kayo naman yung magkaroon ng anak, itama nyo na ang landas na ito. No? Huwag tayong walang pakialam. Dapat, especially to our children, ang mundo ngayon, ang target children the future of humanity. Tinatarget nila sa mga maling aral, tinatarget nila sa mga bagay na hindi makadiyos. Kaya be careful, and we should have, we should love our children na merong malasakit. Hindi yung we should love our children and tolerate them. Toleration, pag nag-tolerate po tayo, pag hindi natin sila pinakailaman, hindi ko natin sila mahal. Yan po ang katotohanan. Ngayon, sa social media, nag-share ka ng post, na merong isang influencer, may isang vlogger na nagpo-promote ng kanyang worldly views, hindi po makadiyos. Ito usually yung mga pages na to, yung mga groups na to, mga influencers na to, hindi naman sila naniniwala sa Diyos Either yon o mali yung kanilang pananampalataya at pagkakakilala sa Panginoon. Parang may nakita pa nga ako noon, hindi kong maalala Parang recently lang, di ba? Parang iba ang idea niya sa pagiging anak ng Diyos. Which is mali, not biblical. Pagka yun, sinuportahan nyo, ibig ba sabihin, ganun din ang tingin nyo at pagkakilala nyo sa Diyos? Ngayon kung hindi, bakit nyo sinusuportahan? Bakit nyo nilalike? Bakit bibigay pa ng stars yung iba dyan? May mga pages dyan na nagko-contradict. Diba? May mga posts dyan na contradicts Christian values. Katulad ng, meron ako nakita doon Ang tanong niya, bakit ko re-respeto yung magulang ko tsaka mga ninuno ko? Hindi naman, wala naman silang ginawa para sa akin. Tama po ba yun? Ang sabi ng Panginoon, honor your father and mother. Wala naman silang dapat gawin sa iyo. Pero, utos po ng Panginoon yan, na ikaw bilang anak, you honor your father and mother, and that also includes respect. Mayroong mga pages na sinasabi, sinusuportahan yung mga pride parade, sinusuportahan yung mga pages, mga groups na ang mas nakakalungkot dito, baka yung mga yumuyurak pa o kaya yung tinatawag dito, they're mocking God, baka ganun pa yung baka miyembro ka ng ganung grupo, Kristiyano ka. Mga kapatid, ng araw naalala ko, pag may nagawa akong kasalanan, sinisikreto ko hindi ko pinapaalam. Ngayon wala na akong sikreto. People rejoice now in iniquity. Sa Facebook, mas matapang pa yung kabit. Sa Facebook ngayon, pagka may bisyo, post pa ng post. And then, nagre-rejoice sila sa kasalanan. And if you rejoice with them, sabi ni Pablo, no, that is not love. Kasi, love does not rejoice in iniquity. Hindi po yan pagmamahal. Kahit naman po sa mga religious gatherings, let us be careful, let us be mindful. Ano ba yung pinipreach sa pulpit? Diba? What is the pastor praying for? Ano yung sinusupport? Kumbaga, ako bilang Baptist, I am so blessed and I am so happy that we are encouraged to bring our Bibles. Bakit po? Kasi we are encouraged to read the Bible para ma-check natin. Tama ba? Nasa Bible ba talaga yung pinipreach sa pulpit? Kasi sabi ng Biblia mismo, test the spirits And praise God for the pastors who show us true love by preaching the pure word of God. Na kahit makasakit ng damdamin kung yun ang tama, yun ang ipinipreach, And using the pure word of God to exhort, to rebuke, and to reprove the children of God. Pagka ang religious leader mo puro support lang, minsan may mga religious leader tayo, pinapraise nila yung mga members nila sa mga worldly achievements Wala sanang problema yon. Kaya lang kung ang worldly achievement na yon ay nagde-degrade sa kanyang spirituality, dapat mo ba siyang i-praise? Di ba, bilang ikaw ang leader, dapat mas binibuild natin ang spiritual life ng mga anak ng Diyos. Kung paanong dapat mas itinatama natin ang landas ng bawat isa sa katwiran ng ating Panginoon. Wala namang masama maging proud tayo sa achievements. Pero kung yung achievement na yon contradicts our Christian values, why should you praise it? Ewan ko po Christians, sabi ni Pablo rito, even Paul said, I praise you not
that you came together not for the better but for the worse. Si Pablo nung araw, no, sinabi niya, meron siyang lakas ng loob sabihin ang katotohanan sa mga kapatiran na mali ang ginagawa nyo, hindi ko kayo pinupuri diyan. And that is rebuke, that is reproving. Paano malalaman ng ating mga kapwa Kristiyano na mali pala yung ginagawa nila kung walang magsasalita ng ganoon? Sabi po sa Matthew 5:14-16, dapat kasi mga kapatid, it is time for us to do what Jesus intends His disciples to do. Ang sinasabi po ng Panginoon, yan yung po babasahin natin sa Matthew 5:14-16. Sabi po rito, "You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven." Sabi po ng ating Panginoon sa Kristo, we are the light of the world. Tayo mga mananampalataya, kanyang mga disciples, we are the light of the world, and we should bring this light para malaman ng buong mundo ang tungkol sa katotohanan ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang kadakilaan. Pero hindi po natin magagawa yan kung yung buhay natin, ang nakikita nila sa atin, nagko-contradict sa light na yan. Hindi po natin yan maituturo, hindi po natin yan maipapakita sa iba kung yung ginagawa natin, yung behavior natin, nagko-contradict at hindi nagre-reflect po kung ano ang tinuturo ng ating Panginoong Hesus. We cannot be a light of this world if we are one with it in darkness. Kumbaga sa bombilya, aandap-andap ka. Paano ka magpapakita ng maliwanag na ilaw kung nakikiisa ka sa kadiliman ng mundo? Now, that is why Jesus says, let our light so shine before men. Ito po ay action word. Let your light shine before men. Ikaw ang kikilos para makita ito, ang liwanag na ito ng isa sa mga tao, something that we need to do sa end natin para makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Diyos Ama. Notice how Jesus instructs us on how we can shine brightly in this world. Sinabi po ng Panginoon kung paano tayo mag-shine brightly in this world. Sabi niya, by good works. We are saved, you are followers of Christ, show the world by good works. Show the world that we are disciples of Christ by loving one another. And sabi nga ni Pablo, love does not rejoice in iniquity. Bakit ka pupuri ng kapatid kung mali ang ginagawa niya? Dahil ba uso? That is not love, brethren. That is not love. And as Paul reminded Timothy, sabi ni Pablo kay Timoteo, stand on your faith despite what the world is becoming to, na nagiging mas masama sa paglipas ng panahon. Dito po natin tatapusin ang devotion ngayon. I will leave you with this verse. Sa 2 Timothy 3:14. Sabi po ni Pablo kay Timoteo, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Mga kapatid, brethren, praise not iniquity and the doers of iniquity, but rather show true love by rejoicing in the truth. Let us hold fast the profession of our faith and abide in our Lord Jesus Christ. Nawa po yung naging pagpapalang ating short devotion this afternoon. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Tingnan ko lamang po kung meron tayong mga humabol na mga prayer request. Pastor Nel Datur, magandang hapon po. Salamat po sa pagsama niyo sa amin. We are praying for your complete recovery. At sino pa po ba? Brother Sam Digan, good afternoon po. At ayan. Amen. Sige po, tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Sandali lamang po.
po, nagre-refresh lang po tayo. Okay. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po kami. Let us pray. Panginoon namin banal na nasa langit, maraming salamat po sa inyong salita, sa paalala sa amin na as Christians we should have standards, O Lord. As Christians we should stand in our faith. Na nawa, Panginoon, hindi kami mahatak ng mundo sa kung ano-anong maling katuruan, sa kung ano-anong maling ideolohiya, Panginoon. Bagkus ang aming panghawakan, ang pananampalataya namin sa aming Panginoong Hesukristo, maging ang inyong salita na nakasulat po sa Biblia. Maraming salamat po, nawa, Panginoon, ang sa mga salitang ito na narinig po ng inyong mga anak ay magsilbing pagkain ng kanilang kaluluwa, magsilbing pong gabay sa bawat isa at magsilbing motivation and encouragement, O Lord, para gawin po namin ang tamang pagmamahal. Panginoon, pinupuri ka namin at nagpapasalamat kami sa mga anak po ninyo na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Patuloy niyo silang hawakan, bigyan ng mahabang buhay at pagpapalain niyo po, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, nagpapasalamat kami at we rejoice, Panginoon, sa mga nagdiwang po ang mga church anniversaries, ang MIBM Monterrey under Pastor Ruelo Mangyao, maging ang MIBC Cavite under Bishop Nelda Tour. Nagpupuri kami, Panginoon, sa mga lola at lola na kasama namin nung Grandparents Day last Sunday. Ngayon din ang 7 visitors po last Sunday na nakakilala po sa inyong buktong na anak. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, and we give back the glory to you, O Lord. Ngayon din, Panginoon, maging ang Sister Carlota, kami po ay nagpupuri sa pagkakaroon po ng resulta ng papeles po ng kanilang nilalakad. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyong bigyan ng comfort, Panginoon, at kaaliwan ang Gaston family sa pagyao po ng Brother Anthony Gaston, maging ang pastor dito Paraiso and family sa pagyao po ni Ma'am Teresita Paraiso, maging ang si Jessica Seraspe and family sa pagpanaw po ng kanyang nanay. Patuloy niyo po silang hawakan, Panginoon, at bigyan po ng kaaliwan. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may sakit, ang Sister Carlota de Guzman na may high blood sugar and cholesterol, si Dory Grifalda at Cornelio Grifalda sa kanilang mga kalagayan at kalusugan, Panginoon. Hawakan niyo rin, Panginoon, si Mark Suarez sa kanyang healing and financial needs, maging si Princess Olianda na may hika po at may pagdurugo ng ilong, inyo pong pagalingin. Dalangin namin patuloy, Panginoon, na pagalingin niyo si Ana Pulido sa kanyang goiter problem. Dalangin namin ang healing and speedy recovery ni Nagay Castillo Doctor, ni Enoy Liwa Madsarevic, ni Azariah Chua, ni Kasan Castillo, maging kay Alaysa Rojas, Panginoon, ay patuloy niyo silang bigyan ng complete recovery. Dalangin din namin na pagalingin niyo si Angelina Quitoriano na na-stroke, ngayon din si Norma Castillo na mayroong sakit, Panginoon, siya po inyong pagalingin. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang si Sir Dang at ang Pastor Walter Santos, maging si Alex Chua para sa kanilang complete recovery and strength. Dalangin din namin, Panginoon, na hawakan niyo ang Ma'am Adel Mabalot sa kanyang osteoarthritis. Dalangin namin, Panginoon, si Jan Paldeng na bigyan niyo po ng complete recovery, maging si Tatay Ansari na na-stroke, siya po ay inyong pagalingin. Patuloy namin nilalapit ang Ima Zenny Paras na may high blood pressure, ang mother po ng Sister Pai Agasang sa kanyang health condition. Ganyan din, Panginoon, ang recovery ni Francesca Audrey Abad. Dalangin namin, Panginoon, ang Pastor Fred Silaw, pagalingin niyo po ang kanyang heart disease and high blood pressure. Ganyan din, Panginoon, si Christina Martinez na mayroong health conditions. Hawakan niyo, Panginoon, ang asawa po ni Mapi Antonio na na-stroke. Ganyan din, Panginoon, ang batchmate po ng Ma'am Baby Villamela, si Laila Go, pagalingin niyo po ang kanyang kidney stone. Ngayon din ang nanay Mene Mercalessia, ang kanya pong sakit sa kanyang tagadirian, ay inyo pong hawakan. Ang Ma'am Susan Orara, Panginoon, ay inyo pagalingin sa kanyang migraine, sakit ng katawan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Tan Nguyen para sa kanyang recovery and medical conditions. Ngayon din ang si Philomena Belen, ang dalangin namin, Panginoon, bigyan siya ng kalakasan at pagalingan ng kanyang mga tuhod. Ngayon din, Panginoon, alalahanin po ninyo si Chay Pacheco Orara sa kanyang blood glucose level, ay ito po ay maging normal. Dalangin din namin, Panginoon, ang recovery ni Geraldine Tenco.
Maging si Ricardo Sunga, Panginoon, na may COPD, ay inyo pong hawakan at pagalingin. Nalapit namin, Panginoon, si Ariel Isidro na may sakit at may health conditions. Ang Nanay Leonardo Saren, Panginoon, ay inyong hawakan at patuloy na pagalingin. Nalapit namin, Panginoon, si Flor Chua, pagalingin niyo po ang kanyang pain and cramps sa kanyang pong katawan. Ang Nanay Elvie Rivas, Panginoon, ay inyong pagalingin sa kanyang sakit ng katawan. Maging si Shane Maximo na mayroong sakit at inyo rin pong hawakan at pagalingin. Nilalapit namin patuloy, Panginoon, ang Ma'am Joyce Tigan sa kanyang headaches and dizziness. Yun po inyong hawakan, pagalingin. Maging si Lia Montaño na mayroong pong sakit. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may malulubang sakit. Ang dalangin namin kayo po ang magmirakulo sa kanilang mga buhay at mag-provide din po ng kanilang pangangailangan. Dalangin namin si June Santos na nagdadialysis, si Emma Reyes, si Dorea Jade Borja, si Jolita Elisiralde, si Mary Ribamonte at si Corazon San Jose na mayroong cancer. Dalangin din namin, Panginoon, si Fred Inocencio, si Berbarda Lopez, si Pearly Iscaar at si Frank Hardin na mayroong pong mga diabetes. Nilalapit namin patuloy, Panginoon, ang Sister Angela Belen sa kanya pong pagdadalang tao. Siya po inyong hawakan, Panginoon, at pagmaayos po ang kanyang panganganak. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kahilingan po ng bawat isa. Patuloy namin nilalapit ang mga anak ni Sister Dang Chua na si Grace, Faith and Mercy. Patuloy silang pagpalain at bigyan ng kalakasang pisikal at espiritual. Maging ang kanilang Philippine and Taiwan trips, kayo po ang mag-provide dito, Panginoon, at ingatan po sila. Dalangin namin ang continuous health and growth para sa apo po ni Yen Uy Luwamad sa Revic. Nawaring, Panginoon, ay maipasa ni Joseph Lamas ang kanyang NCLEX exam. Patuloy niyong bigyan ng kalakasan si Emily Muth, maging si Christina and Cathy Vu. Patuloy niyong bigyan, Panginoon, ng provision ang mga nawalan po ng trabaho habang sila po ay naghahanap. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Wilson family. Bigyan niyo po sila ng proteksyon at maayos na kalusugan. At gabayan niyo po si Gia Castillo sa kanyang bar exam. Patuloy namin nilalapit ang Brother Robert Soriano sa pag-aayos po nila ng kanilang petition papers papunta sa US. Maging si Shem, patuloy niyong bigyan ng kalakasan, physical strength, spiritual growth, and good health and maturity, Panginoon. Ang Sister Doris Santos, Panginoon, ay patuloy niyong bigyan ng pisikal at spiritual na kalakasan. Gayun din si Maricel Peña Quiambao, patuloy niyong bigyan ng maayos na kalusugan ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. At maging si Sister Melin Golden, patuloy niyong bigyan ng provision ng kanyang family, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ang mga mahal po sa buhay ni Bing Rain Severino ay inyong pagpalain at palaguin niyo po ang negosyo po na binigay niyo po sa kanila. Patuloy namin nilalapit ang Nanay Tuning Severino, patuloy na kalakasan, ang complete recovery, Panginoon, and complete healing. Ngayon din, ang kanya pong nilalapit ay ang spiritual growth para po sa kanyang mga mahal sa buhay at ang kanyang mga heart's desires. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Sangko family. Bigyan niyo po sila ng kaligtasan, Panginoon, at continuous growth and strength. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka, and Brother Sean. Ngayon din ang Sister Malula and family. Nilalapit namin para sa kanilang spiritual growth, and inyo po silang patuloy na hawakan at patuloy po silang makapaglingkod sa inyo. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Mercy Castro. Bigyan niyo po siya ng good health and family healing. Maging protection po para kay Priyanka Stephanie Bacuan at kanyang pagpuproseso po sa kanyang mga papeles. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, si Judith Castillo and family. Maging bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan. Dalangin po ng Pastor Mike ay spiritual lives po sa members and church finances. Nilapit namin, Panginoon, ang Ma'am Jenny Rapista, ang kanila pong ministry ng Pastor Gerald sa Lawaan Antique. Inyo pong gabayan, Panginoon, at pagpalain at palaguin. Patuloy namin nilalapit ang Sister Sarah sa kanyang spiritual strength and salvation kay Mike and Momo, maging ang inyo pong paggabay sa kanila. Patuloy niyo pong hawakan ang Ma'am Baby sa kanya pong kalusugan at ang kanya pong heart's desires. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Nanay Lydia Inocencio. Patuloy niyo po silang gabayan, bigyan ng probisyon, maging ang Abdul Sarak family. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Nanay Faye Carpio, ang spiritual strength po ng Carpio family, at patuloy niyo, Panginoon, na
pagpalain ang pamilyang ito. Dalangin namin Panginoon, si Aida Key Ejok, ang kanyang family members, bigyan niyo po ng maayos na kalusugan ang buong Ejok family. Magkaroon po sila ng pagkakataon na magkapaglingkod sa inyo. Dalangin namin Panginoon si Corazon Bernardo, bigyan niyo po siya ng maayos na kalusugan at kalakasan. Gabayan niyo po si Stevie Paraiso sa kanyang bar exam sa ngayong September po. Ngayon din ang panalangin po ng Mami Bit Desma ay good health po para sa entire family. Dalangin namin Panginoon ang nilalapit po ng Sister Percy Zapata. Patuloy namin nilalapit si Kuya Franz sa pagpapaayos po ng kanyang mga papeles pabalik sa US. At ang kanyang spiritual life po Panginoon ay inyo rin pong hawakan. Dalangin namin Panginoon ng Sister Carlota ang salvation and family and friends, ang kalusugan po ng bawat pamilya, spiritual growth ng bawat isa, patuloy bigyan ng wisdom sa pag-aaral po ng kanyang mga anak at patuloy na magkaroon po ng blessings sa bawat isa. Dalangin din namin Panginoon ang Sister Agnes Casiao, mag-ayos na kalusugan po para sa kanya, kay Brother Omar, sa mga pamilya po nila, maging kanilang pinansyal na pangangailangan at magkaroon na po ng katuparan ng kanilang pagtatrabaho. Ngayon din ang nanay Gertrude Severina Panginoon, we are praying for her complete recovery from the road accident. Ngayon din ang kanyang pong mga mahal sa buhay, kalakasan ang dalangin namin at inyo pong pag-iingat, maging ang kanyang pong mga heart's desires. Dalangin namin Panginoon ang Sister Rosa Belen, ang kanyang pong kahilingan ay makakilala po ang kanyang mga mahal sa buhay, kanyang pinansyal na pangangailangan, kanya po inilalapit sa inyo. At patuloy silang ingatan ni John Emmer sa kanilang pagtatrabaho. Pagalingin niyo po ang kanyang sakit sa ulo at nawa Panginoon na patuloy ang kanilang mga paglilingkod. Dalangin din namin Panginoon ang Blessed Hope Christian Academy, patuloy niyo pagpalain at hawakan ng administrator, ang principal, ang teachers and staff, maging ang parents and students, Panginoon. Palaguin niyo po patuloy, Panginoon, ang ministry na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang mga elders and senior citizens and widows and widowers. Patuloy niyo hawakan ng bawat isa, pagalingin niyo po sa mga karamdaman, kayo rin po mag-provide ng pinansyal nilang pangangailangan. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong gawain sa MIBC Silangan, ang Pastor Mike Digan and family, maging ang members, Panginoon, ang dalangin ko po ay bigyan niyo kami ng wisdom and spiritual growth and maturity, Panginoon. Maging ang inyong provision po para sa pangangailangan po sa inyong gawain. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang mga nabanggit po na businesses kanina. Patuloy niyong palaguin ang mga ito. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga may-ari po ng mga businesses ito. Bigyan niyo ng wisdom, knowledge, and understanding sa pagpatakbo po nito. Ngayon din ang nabanggit namin mga frontliners and loved ones po namin here and abroad, Panginoon. Ang dalangin namin, patuloy niyo silang ingatan, patuloy silang pagpalain, patuloy niyo silang hawakan at gabayan sa araw-araw. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga pastors, missionaries, and preachers. Kayo po magpala at mag-provide sa inyong mga gawain, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, i-equip niyo po ang bawat isa sa kanila pong mga calling, O Lord, na inyo pong inuutos para sa kanila. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Sister Trixie Belen, nawa Panginoon, siya po ay patuloy na makapag-aral at makahanap na rin po ng trabaho ang kanyang father. Maraming salamat, Panginoon. Ang dalangin ko, patuloy niyong ingatan ang bawat isa, ang bawat makakapakinig pa po ng gawaing ito. At also praying, Panginoon, sa lahat po ng nanonood ngayon, sa kanilang mga personal prayer requests, sa kanilang mga heart's desires, Panginoon, at na maging magkagamit-gamit po ang ministry na ito para patuloy po na makatulong sa paglago ng kanilang spiritual na buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin habang tayo po ay nananalangin. Nawa po ay naging blessing po ang gawain ito sa inyo ngayong hapong ito, mga kapatid. At ngayon po ay dadako na tayo sa pagbati po ng ating mga nakasama ngayong hapong ito. Alright.
Okay, of course, Ma'am Sheila and Brother Shem, dahil nandito naman sila sa bahay, kasama po natin sila ngayon. Pastor Mike, Ma'am Joyce, Brother Sam and family, good afternoon po. Brother Romar Bornales, Nanay Amihan Yabot, Nanay Daisy Alvarez, magandang hapon po. Kamusta po kayo dyan sa Cavite? Sana hindi kayo masyadong naapektuhan nung sinasabi nilang volcanic smog, ano po. Nakasama rin po natin si Karen sa Modibilla Castillo, Nanay Elvriwas, patuloy po kayo magpagaling at patuloy namin kayo pinapanalangin. Brother Robert Soriano, Sister Percy Zapata, good afternoon po. Kasama rin po natin si Sister Carlota Belen, ang Nanay Doris Santos. Nakasama rin po natin si Heidi Severino Villanueva. Siya po ay parent po sa Blessed Hope Christian Academy. At maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. Siya po ay classmate. Nanay po ng classmate ni Shem, ang aking pong anak. Ayan. Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon po. At nakasama rin po natin si Rowena Galdones. Siya po ay isang bago po nating miyembro dyan po sa MIBC Silangan. At maraming salamat po at nakasama namin kayo ngayong hapong ito. Tita Edith Santos, good afternoon po. At nawa nga po ay hindi kayo masyadong impacted dyan po sa Cavite. Bishop Nelda Tour, magandang hapon po at patuloy po kayo magpagaling. At happy anniversary po sa MIBC Kawit. Nakasama rin po natin ang Sister Ami Kayabyab. Good afternoon po. Si Lynn Hapitana. Siya rin po ay bagong member, Siya po ang nagluluto dyan sa atin po sa MIBC Silangan tuwing Sunday. At nag-improve, yung joke lang. Deacon Joseph Crame. Advance happy birthday po, Sir Jojo. At salamat po sa pagsama niyo sa amin. Nanay Celia Ignacio. Salamat po at nakasama rin po natin ang aking kaibigan na si John Rigo. Magandang hapon sa iyo, John. Ayan. At paumanhin po kung meron po ako hindi nabanggit. Again, our encouragement, we encourage everyone to leave an emoji or a comment po kasi minsan nawawala lang po siya sa Facebook kaya hindi namin kayo mabati. Alright, yan lamang po for today. Ang Hardin po ng Panalangin ay babalik po sa Thursday alas 5 ng hapon sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua, and sa Friday naman po ang Brother Sam Digan. Bukas po ang midweek service po ng MIBC Silangan on site. At Elijah James Santos, magandang hapon sa iyo at salamat po sa pagsama niyo sa amin. Ito po ang kaibigan ni Shem. Ayan. Ayan po. At muli marami pong salamat. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem, na muli po na nagpapasalamat sa inyo sa pagsama niyo sa amin sa Hardin ng Panalangin. Please, let's always pray for each other. Patuloy rin po tayo magtiwala lang sa ating Panginoon. And God bless you all.